Pag-usapan natin po tungkol sa kidneys at sa UTI. Maganda po to. Base lang sa kulay ng ihi, sa amoy ng ihi at mga senyales, malalaman nyo na yung mga sakit ninyo at bibigyan namin kayo ng mga libreng tips at gamutan yung pwedeng gawin sa bahay. Okay, number 1, Doc Lisa. Yes, umpisahan natin dun sa mapula o kulay pink na ihi. Matatakot ka na ba dyan? Ang tawag po dyan sa Ingles, hematuria. So, kita mo pink or pula or minsan brown, parang tsaa. Ang mga dahilan ho, kung may infection kayo sa ihi, infection sa pantog, o kaya infection sa kidney at prostate. So, magkukos ho lahat yan ng pagpula ng ating ihi. Halimbawa din naman, dun sa maselang bahagi o parte ng katawan natin na disgrasya, na trauma, na aksidente. So, syempre, merong dudugo doon sa lugar na yon. Number 3, sobrang ehersisyo, yung mga long distance na pagtakbo, yung 24 to 48 hours na sobrang pag-exercise, yan po, pwedeng pumulang ihi natin. Pag may virus o yung hepatitis, nagkukulay tsaa din ang ating ihi. Yung iba naman, pag merong regla, menses, o bagong talik, o kaya yung mga sakit ng babae na endometriosis na malapit sa pantog, yan ho pwedeng dahilan. Pag may bladder or kidney o prostate na problema, pumupula din ang ihi. Okay. So, pag red or medyo pink ang ihi, yan sinabi na ni doktora, di ba? Pwede may UTI, pwede may kidney stones, pwede may prostate problem. Pero titignan nyo po, hindi naman talaga pula yung ihi Parang pink lang siya. So, pag nakita nyo, parang may bahid lang konti ng pink. So, pinakamaganda, magpapa-urinalysis. Mura lang ang urinalysis. May 50 pesos, 100 pesos. Makikita kung may red blood cell. Kung lampas sa 0 to 1 per high power field. Kung mas marami pa sa 0 to 1, ibig sabihin may red blood cell. Baka may dugo. Meron din mga pagkain. Baka meron kayong kinakain ng mga beets, blackberries na kulay red masyado. Pwede rin mag-pink yung ihi. At bukod sa red and pink, meron ding ihi na orange. Okay? Parang red na rin siya. Orange na ihi, madalas po to umiinom ng gamot sa tuberculosis. Okay? Mga rifampicin para sa TB. Diba? Makikita nyo yung ihi kulay orange. Actually, pati luha kulay orange. Yes, Doc Lisa. Yes, so yun po yung mga pink, pula, dark brown na ihi. Kapag kumain ho tayo ng beets, sa Tagalog yun, remolacha. Pero nakita din nila pag yung faba beans, tinatawag, okay, kaya yung mga blueberries, pwedeng magkulay ang ating ihi. O kaya yung kinain nyo, may food dye. Baka hindi nyo alam may dye pala doon. So bigla kayong magugulat, nagkaroon ng kulay. O kaya sobrang carrots, pwede rin light orange. O kaya yung mga duhat, yung mga bignay wine, pwede rin magkulay ang inyong ihi. Actually, di lang ihi, pati dumi magbabago kulay. Next, ito, bihira lang tong kulay na to. Blue or green na kulay ng ihi. Pag blue or green, meron ka talaga nakain ito. Merong, baka may gelatin na ginawang blue o green. May dye, kaya minsan lumalabas. Meron ding a few na mga gamot, medyo mas hindi ito nire-reseta. Indomethacin, amitriptyline, propofol, yung mga pang anesthesia to na nakakabago rin. Medyo bluish o greenish yung ihi. B vitamins din. Nagkakos din yan. Yes. Pag gusto naman natin mga B vitamins, ang kulay ay bright yellow. Bright yellow ang kulay. So, pag nakita nyo very bright yellow, matingkad na kulay yellow at maamoy, baka uminom ka ng neurobion, vitamin B. Actually, vitamin B2, pati B12. Yun na nagpapakulay na very bright yellow at maamoy din. Alam mong, so sa mga umiinom ng vitamins, kailangan pa ba uminom? Nakikita nyo, sobra na nga nainom nyo, kaya nilalabas na sa ihi. So actually, wala naman masama dito. Okay? Kahit dito sa umiinom na rifampicin, naging orange yung kulay ng ihi, wala naman masama. Pero pag red or pink, bantayan natin. Tsaka isa pa pala, siguraduhin natin kung red or pinkish yung ihi, baka hindi sa ihi galing.
baka may regla kayo o baka may dugo, 'di ba? Naghalo lang sa ihi, nalito lang yung pasyente kasi siyempre 'di ba pareho yung daanan. Meron ding ihi na dark brown or parang soft drinks colored yung ihi. Ngayon, yun na nga sinabi ni Doc Lisa, pag dark brown, meron mga fava beans at iba pa, meron ding mga a few gamot. Pero ang isang delikado sa dark brown na ihi, ito yung sobrang exercise. Okay? Sobrang exercise, pwedeng dumugo, di ba? At pwede ring maging dark brown. Pag dark brown, ibig sabihin, muscle injury na yon. Ito nangyayari sa mga boxing, sa mga wrestling na pag nabugbog. Minsan yan, sinasabi to ni Manny Pacquiao. After a fight, ang ihi daw niya itim Pero siguro dark brown yon. Yung mga hazing, yan ang delikado. Sa mga fraternity, pag hini-hazing, nadudurog yung muscle, hindi makalabas sa kidneys. Nahihirapan, nagki-kidney failure, hindi makalabas. Kaya pag labas ng ihi, dark brown na siya. Diba? Kaya nga, yung mga ganyan, kailangan bago tumakbo ng malayo, bago mabugbog, uminom ng maraming tubig. Diba? Mga 2 glasses, 3 glasses of water para kung meron mga muscle injury, maipupush ng kidneys. Hepatitis din, nagkakos Yes, din ng yellow. tea-colored urine. Okay. Tapos, meron ding ihi na, ito, Doc Lisa, bago ka mag-discuss ng UTI kasi na very common yung cloudy at murky urine. Bukod sa mas matingkad yung kulay, medyo parang malabo-labo siya. Malabo-labo. At bukod dito, may amoy ang pag-UTI. Alam mong amoy mapanghit talaga, concentrated. Alam mo, hindi normal. So, pwedeng may UTI or pwedeng dehydrated. Yes, Doc? Yes, para hindi ho kayo magkamali sa pag-submit ng inyong urinalysis, magbibigay lang ako ng ilang tips. Pag babae kayo, kahit lalaki, maghugas muna ng puwerta o maselang bahagi ng katawan, tubig, tapos yung sabon pang paligo ninyo, yung mga mild soap lang, tapos banlawan. Ngayon, kapag umiihi kayo, ang saluhin nyo, itapon nyo muna yung una, yung gitna, yun po yung isubmit ninyo. Tapos, ano bang makikita doon? Paglabas ng inyong, para mas tama yung inyong urinalysis, baka mapagkamalan, meron kayong sakit, wala naman pala. So, tinitignan doon kung acidic ba o alkaline ng urine, depende sa dami ng nainom yung tubig, yung specific gravity, kung concentrated ba, kung may protina, kung may asukal. Pag protina, may problema sa kidney. Pag may asukal, may ketones, baka may diabetes. Pag may blood o dugo, infection yon o baka may bato. So, tinitignan din, pag may bilirubin, baka may problema sa atay. Ngayon, pag WBC ang marami, infection o UTI. Tinitignan din kung may pula nga sa dugo kasi yung iba minsan hindi nakikita sa mata, dun lang sa microscope. Tapos kung may bakterya, o kaya may yeast. Tapos, titignan din kung may nitrites. So, gaano karami? At least, dami-damihan nyo naman. Yung pag-submit ng ihi sa urinalysis. Nyo, at least 15 ml. Yung kumbaga, dun sa inyong lagyanan, kalahati. Ganon. Pwede anytime. Mapwera sinabi ng doktor na yung unang ihi sa umaga. Pero anytime of the day, pwede kayong mag-submit. Basta, wag lang contaminated o madumi yung pinaglagyan ninyo. So, mas maganda humingi kayo ng lalagyan sa kanila dahil siguradong malinis yun. Tapos, minsan sasabihin, may epithelial cells pag tinignan nyo yung resulta. So, ito kasi yung pagdaan ng ihi nyo. Kaya sabi ko yung gitna nga ang inyong sasahurin. So, kailangan malinis ang sahuran nyo. Ulitin ko lang, ang sabi ni Doc Lisa, urinalysis, malaking tulong para malaman yung sakit. Pag magsasambit kayo ng ihi dito sa plastic bottle, wag, 'di ba, iihi kayo, yung unang labas ng ihi, wag muna 'yon. Kasi usually nandoon merong mga cellula pa sa side. So habang umiihi na kayo, after siguro 5-10 seconds, yung pag medyo gitna na ihi, yun na ang isasalo ninyo. Okay, pag nasalo nyo, makikita na kung anong problema. Mamaya, Doc Lisa, gamutan sa UTI, ituturo natin. Actually, kung magtatanong sila saan nila ilalagay,
may nabibili ho sa mga botika, mura lang, wala pa hong 30 pesos. Lagyanan talaga ng ihi. Yun, sure, malinis yun. So, bili na lang ho kayo sa botika bago nyo isubmit. Sa lahat ho ng botika meron. Pero yung laboratory, meron naman Meron sila. din Oo, libre. doon na lang. Pero ito ho yung, halimbawa, hindi makakalabas yung pasyente ninyo at gusto nyo, o kaya hindi kayo makaihi sa labas, gusto nyo magsahod na bago kayo lumabas. Meron ho, doon sa mga nagtatanong, saan makakakuha ng lagyanan. Okay. Pero pinakamaganda doon iihi para hindi masyado matagalan, di ba? Pag naka-stay yung ihi, baka magbago yung resulta. So, meron pa tayong mga risk factors sa pagkakaroon ng sakit sa kidneys. Pag mas may edad na siyempre yung pasyente, mag-iisip na tayo, baka may bladder problem, may kidney tumor. Pag may family history ng kidney stones, yun, babantayan din natin. Tapos yung sobrang exercise. Ito pa po, mahalaga, sintomas naman. Pag masakit ang pag-ihi mo, depende kung sa una, gitna, o dulo ng ihi. Pag-ihi mo masakit. Pag yung umpisa pa lang ng pag-ihi, masakit na. Yung umpisa, yung una, posibleng UTI yun. Yung unang ihi, UTI yun. Parang lalabas pa lang masakit na yun. Pwedeng UTI. Pag ang masakit sa pag-ihi sa una, okay ang ihi mo. Pag dulong-dulo na, pag mauubos na yung ihi, yung dulong-dulo, doon biglang mahapdi, pwedeng sa bladder ang problema. Sa pantog naman yon or sa prostate. Pakita ko lang, Doc Lisa. Yan, Doc Lisa, pakihawak. So, yan. Hawakan mo siya. Ito yung kidneys natin. Lapit natin. Ito kidneys. Yan na. Diyan dumadaan yung ihi. Meron dito maliit na ureter. Yan, pababa. May daanan dyan. Tubo. At ito yung pantog. Ito yung pantog natin sa baba. Itong bilog. Yan. Itong pantog, kaya niya ng 500 cc. Pero ayaw mo naman paabutin 500 cc, kalahating litro. Siguro mga 200, 250 cc, pwede mo na iihi yan. Okay? Pag tumatanda, humihina yan. So, pag sa dulo ng ihi masakit, baka bladder problem. Okay? Pag sa una, pwedeng UTI dito, urethra dito, o baka sa kidneys. Tapos, pag may sakit sa kidneys, may UTI, masakit din. Minsan, yung malala na, pag ito na ang tinamaan, yung kidney, pati dito sa likod, masakit. Ayan, no? Pag pinalo mo to, ayan, no? Pag tinatap namin ganyan, sasakit yan kasi natatamaan ito sa kidneys. Pag nasa kidney na yung infection, di po maganda. Pyelonephritis ang tawag doon. Serious yun. May lagdat na yung pasyente, dadali na sa ospital. So, gusto natin yung infection dito lang. Okay. Yes, Doc Lisa? Yes. So, sintomas, Tips masakit sa na UTI, pag-ihi. Minsan parang napapaso kayo pag dumadaan. Ganon. Tapos, mapula o malabo, maamoy yung inyong ihi. So, obserbahan nyo yung lumabas na ihi sa inyo. Sumasakit ang tiyan sa iba, yung iba nagsusuka, yung iba nga nauubo, yung iba parang lito, hirap huminga. So, yan ho, iba-iba ang nararamdaman ng, lalo na pagbata, mas nagsusuka sila, tapos mas nilalagnat. Okay. Now, Doc Lisa, bigay na natin yung libreng gamutan na magagawa nila. Kasi yun ang tinatanong, nakita ko sa comments. So, depende sa sakit ninyo. Ibibigay ni Doktora yung mga possible sakit na i-discuss. Number 1 is UTI, diba? Urinary tract infection. Pag UTI, kung mild lang yung UTI, minsan nakukuha ng 2 basong tubig. Inom lang kayo 2 basong tubig, okay na yun. Pag mild UTI, sabihin nagiging mas malabnaw yung ihi natin, hindi na ganun kalabo, hindi na dehydrated, at yung bacteria minsan nawawash off na. Minsan yun lang gagaling na. Pero syempre, kung marami ng bacteria, malala na, tulad na pinakita ko, umakyat na sa kidneys, kailangan na ng antibiotic. May antibiotic na tableta, kung malala na may antibiotic sa swero, yung doktor lang magbibigay sa inyo. Kasi nga po, pag nasobrahan ng antibiotic, hindi rin maganda. Mag-antibiotic resistant. So, tubig lang talaga ang panlaban natin. 2 basong tubig for UTI, pati na rin sa kidney stones. Sa kidney stones, kailangan iinom ng tubig buong araw. Mga 12 glasses of water, 3 litro hanggang 4 na litrong tubig sa isang araw. Sa buong 24 oras po yun. So, uminom tayo ng tubig at saka dun sa mga mag-asawa, pagkatapos magtalik, inom din kayo ng
tubig. So, nakakatulong din ho yung mga probiotics. Pwede po yung mga good bacteria galing sa Yes. inyong mga yogurt o doon sa inyong mga iniinom na mga probiotic milk. Sabi nila nakakatulong din yung mga berries. Yun ba? May strawberry kasi may mga flavonoids yan. Mansanas, may flavonoids yan. Yung antibiotics, yun na pong doktor ninyo ang magre-reseta. Pero for sure, naririnig nyo yung mga ciprofloxacin, ofloxacin, amoxicillin, yung mga cephalexin, yan ho yung madalas nilang ibigay sa inyo. Tatanong nyo, pwede bang mag-vitamin C? Isang tableta lang. Pwede po. Tapos pwede naman kayong uminom ng mga dalandan, suha, kalamansi. Okay din naman ho yan. Tapos, siyempre, lagi maghuhugas ng maselang bahagi ang babae at lalaki gamit ang mild soap o yung sabon ninyong pandigo. So, bago magtalik, pagkatapos magtalik, kailangan iihi ng isang beses. Okay? Tapos magtalik, pag hindi umihi, lalo na ang babae, pwede mag-UTI. Siyempre, nag-contact, yung bacteria na pag-contact ng lalaki, babae, pwede umakyat. Diba? Aakyat dito, ito, sa babae ito. Okay? Pag nag-contact dito, pwede aakyat yung infection dito. Ito na yung bladder. Ito yung pantog. Magkaka-UTI ang babae. Ang tawag dyan, honeymoon UTI. Yan ang tawag dyan. Honeymoon cystitis. So, nag-honeymoon, bagong kasal o bagong live-in na UTI. Yun ang dahilan. Kaya dapat pagtalik, bago magtalik, inom maraming tubig, pagkatapos para mailabas mo yung meron man. Next, pag-usapan natin, yes, Idagdag ko lang sa mga nanay, mahalagang paalala. Yun hong mga anak nyo, palitan nyo na madalas ng kanilang mga diapers. Kasi ho ngayon, uso na ang disposable diapers. So, nagtitipid, ayaw palitan. Wag po, mas malaki po ang gagastusin ninyo kapag nag-UTI ang inyong sanggol, ang inyong mga babies. So, mas maganda, uhugasan po yung kanilang maselang bahagi, pati puwitan. Pag nagpalit kayo ng diapers, tutuyuin, tapos palit. So, palit ng palit. Yung iba kasi talagang halos umaapaw na bago palitan. Alam ko po, nagtitipid tayo. Pero please, kesa ho magkasakit ang ating mga anak. Marami pang mga bawal na dapat iiwasan sa babae tulad ng panty liner. Diba, Doc Lisa? Huwag na po tayong gumamit ng Ayaw na panty ayaw ng liners. mga derma at OB yung panty liner kasi nakukulob, nag-i-infection. Hindi lang UTI minsan merong mga vaginosis na may discharge sa puwerta ng babae. Magbaon na lang po tayo ng extra underwear kapag nagtatrabaho tayo at wala sa bahay. Ngayon kung nasa bahay kayo, mas maganda po palit ng underwear. Kasi po maraming nag-infeksyon sa hindi. Yung iba, binabaliktad lang ang kanilang underwear. Hindi po Bale, pwede. ang tip din, dapat magpalit ng underwear. Pag madumi na, pwede maghawa. Tapos, Doc Lisa, magbibigay ako ng tips sa prostate. Tapos Yes. magbigay ka ng final tips. Yes. Meron din naman, masakit ang pag-ihi dahil sa prostate problem sa lalaki. Prostatitis. Meron talagang tunay na prostatitis, namamaga yung prostate. Dito walang prostate, hindi makikita. Namamaga yung prostate. Merong may infection din sa ihi, may UTI, merong wala. Pero ang sintomas, ganun din. Okay? Ganun din ang sintomas na mahirap pag-ihi, masakit, parang binabalisaw-saw. Pero kaya nga dapat magpa-urinalysis. Pag nakita urinalysis, normal pala. Pero masakit yung pag-ihi ng lalaki, edad 40, 50 pataas, ipapa-ultrasound yung prostate. Pag nakita malaki yung prostate, may prostate symptoms, yun po. Ano gamutan sa prostate? Merong mga ibibigay ng urologist na tableta na pampaliit ng prostate, mga dutasteride, finasteride. Meron din mga gamot sa prostate na pampaluwag ng ihi. Yung tamsulosin, duodart, pampaluwag ng ihi. Yung doktor lang magbibigay sa inyo. Pero merong mga gamot yan, nakakaliit din ng prostate. Merong mga pagkain bawal sa may prostate na problem. Bawal din sa buong katawan to. Yung mga, bakit nalalaki yung prostate? Sa lifestyle natin, fatty foods, fast foods, puro sugar, puro alat, maaanghang, ayaw din ng prostate. Oo. Pag maanghang, usually nandun yun yung mga chemicals ng sili. So, not good for the prostate.
Yung maanghang masyado, masakit din dito. Pati sa almoranas, masakit din. So, yun lang. Kung meron kayong prostate problem, patingin sa urologist, ihi din ang mga sintomas noon. Doc Lisa? Yes, okay. Balikan lang natin. Pag ihi kayo ng ihi, masakit umihi, ano ba yung mga posibleng dahilan? Number 1 nga po, yung na-discuss natin kanina, urinary tract infection o infection sa pag-ihi. Number 2, baka naman may kidney stones kayo o yung bato sa bato. Ang dahilan po niyan, yung stones na nabubuo, calcium at uric acid. So yun ho, masakit umihi, mahapdi, unti-unti yung labas ng ihi. Tapos may kulay din ang ihi, minsan may amoy din, nilalagnat, nanginginig, nagsusuka. So kailangan po pumunta tayo agad sa urologist. Number 3, may tatawag na cystitis o yung pantog, nandun naman ang infeksyon. So masakit yung puson. Masakit dun sa may puwerta o dun sa maselang bahagi kung lalaki. So masakit at madalas yung ihi ng ihi nga, pero konti-konti yung labas ng ihi. So ito po, ginagamot din ng inyong OBGYN o ng inyong urologist. Ito po yung mga binibigyan na ng mga gamot, antibiotics so ang kailangan dito. Tapos number 4, yung may mga yeast infection sa kababaihan. Ito na nga po yung mga vaginitis at vaginosis. So masakit umihi, may discharge, maamoy dun sa puwerta. Makati yung puwerta. Tapos may iritasyon dun sa balat. Ito po yung binibigyan na ng mga vaginal suppositories. Ang tawag po dyan, metronidazole plus miconazole. So, OBGYN po ang ating puntahan para ma-check up na rin ang ating pelvic exam. Tapos, halimbawa naman may infection sa prostate, yung nabanggit nga ni Doc, o prostatitis, nasabi na rin ho niya yung gamutan. Ito ho, pag prostate, kasi nga ho, dun dumadaan sa prostate yung daanan ng ihi. So, ang kanyang mararamdaman ay sa pag-ihi. Masakit, mahirap umihi, makirot yung pantog, tapos yun nga, madalas-dalas din lalo na sa gabi. So, antibiotics kung prostatitis. Yung iba naman, kung may mga ovarian cyst dun sa gilid ng pantog, yun, masakit din dun sa may puson. Lalo na kapag menstruation o kaya may pagdurugo kapag sobrang lakas ng pagdurugo kapag may regla o menstruation. Yung iba naman, simpleng sensitive lang sa chemical, allergic dun sa maselang bahagi ng katawan. Kaya pag ihi nila, masakit. So akala mo nag-UTI ka rin, ihi ka rin ng ihi. Yung pala may iritasyon. So gamitin lamang lagi sa maselang bahagi, mild soap. Ano po yung mga example ng Johnson's, Tender Care, Dove. Yan po, kahit sa mga babies natin. At syempre, ayaw natin yung pag minsan may nakita natin, pumulat talaga yung ating ihi. Kasi ayaw natin magkaroon ng bukol dun sa kidney at dun sa ating pantog. At sa mga sanggol, last na po, lagi pong papalitan ang kanilang diapers. Okay, maraming salamat po. Sana may idea na po kayo sa problema sa ihi at mga possible na sakit na nagdudulot nito. God bless po.